Kung titingnan mo ang kamay kong ito ngayon, kupas na kupas na. May mga peklat dahil sa mga sugat ng pang-aabuso sa akin noon. Puro kulubot na rin at matanda na. Hindi mo aakalaing ito rin ang mismong mga kamay na humawak sa unang uod na pinakain ko sa laman ni Doña Sotera Bautista. Hindi ako natatakot sabihin sa inyo ito. Dahil buhay pa ako para ikwento ito at ipagmalaki pa. At iyon mismo sa palagay ko, ang pinakamalaking patunay na totoo ang lahat ng kwento dito. Ako po si Epifania Delgado. Pipay ang tawag sa akin ng aking mga magulang noon, mga kapitbahay at mga nakasama ko sa pangangamuhan. Utusan, alila, pulubi. Yan naman ang tawag sa akin ng pamilyang Bautista sa loob ng 23 taon ng paninilbihan ko sa kanila. Gusto ko lang linawin, hindi ako ipinanganak na alipin ng sino man. Pero ganoon ang naging buhay ko simula pagkabata. Nungutang kasi ang tatay ko kay Doña Sotera noong ako'y 14 na taong gulang pa lamang. 50,000 piso para sa panggagamot sa ate kong may sakit sa baga noon. 50,000 piso lang. Maliit na halaga kung ikukumpara mo ngayon, di ba? Pero noon, sapat na yun para ibenta ang buong buhay ko. Nang hindi makabayad si tatay sa utang, pumunta ang donya sa bahay namin isang hapon. Nakangiti. Dala-dala ang kontrata na sinabi niyang para lang po sa kapakanan ng pamilya ninyo. Wala akong nauunawaan sa mga letra noon. Ang alam ko lang kinabukasan, naglakad na ako papunta sa malaking bahay nila sa may plaza. Dala ang isang bag ng damit. At doon na ako nanirahan sa loob ng 23 taon. Hindi bilang katulong na sinasahuran, kung hindi bilang isang kabayaran sa utang na hindi kailanman nabayaran ng aking mga magulang. Sinabi nila sa akin noon, dahil kasama ang interes sa babayaran ko, ay aabot daw ng 5 taon ng paglilingkod ko sa kanila. Pero hindi nangyari yun. Dahil umabot ng 23 taon ang paninilbihan ko, dahil bawat pagkakamali ko, dadagdagan ito. Katulad na lamang ng mga nabasag na plato, nasunog na kanin at nahuhuling pagtulog ng sandali. Lahat ng maliliit na pagkakamali ko, isinusulat nila yon. Meron silang sariling chart at ako lang ang walang karapatang tumanggi. Hindi ko na kailangang ikwento pa sa iyo kung paano nagmumukhang anghel at mabait sa harap ng mga bisita si Doña Sotera. At kung paano niya ako sinasampal sa loob ng kusina gamit ang parehong kamay na kababati lang niya sa kanyang mga kaibigan. Alam ko namang pamilyar ka na sa mga ganitong klase ng tao. Dahil may naririnig ako sa mga kwento mo dati tungkol sa mga taong halang ang kaluluwa. Marami sila sa mundong ito. Yung mga taong nabigyan lang ng konting biyaya ng Diyos. Akala mo na kung sinong umasta at kung makapangyurak ng katauhan ng iba. Ay akala mo na bili na nila mismo yung tao. Hindi nila alam na minsan ang naipong sama ng loob at galit ay ang siyang magiging mitya ng kanilang buhay. May isang taon na hindi ko malilimutan. Binhusan ako ng kumukulong tubig sa braso noon dahil lamang sa lumamig ang kanin nila bago ko ito naiabot sa kanila noon. At ang tanging sinabi niya sa akin habang umuusok pa ang balat ko, Sana sa susunod ha, ibilis-bilis mo naman ang pagkilos mo. Ang bobo mo talaga.
Manang-mana ka sa ama mo. May isang gabi rin na pinaupo ako sa labas ng bahay. Sa gitna pa ng ulan. Dahil natulog ako ng ilang minuto habang naghihintay sa kanyang pag-uwi mula sa isang party. At sinabi niyang kailangan ko raw matutunan ng disiplina. Hindi raw ako pwedeng matulog o magpahinga hanggat wala siya sa bahay. Katulad ng ibang babae na lumalaki at nagdadalaga, ay may binata rin akong minahal noon. Anak ng isang mangingisda na tuwing dadalaw sa amin ay pinapalayas ni Donya sa tarangkahan. Sinasabing, Wala kang oras para sa mga ganyan. May utang ka pa na kailangan mong bayaran. Wala kang karapatang unahin yung pag-ibig na yan. Sa bandang huli, ay naghiwalay din kami ng kasintahan ko. Katulad ng mga bagay na panandalian lamang sa akin. Sa lahat ng yun, hindi ko naisip na darating ang araw na hindi ko na kayang tanggapin at sikmurain pa ang lahat ng ginagawa nila sa akin. Akala ko ganoon lang talaga ang buhay ko. Parang isang bagay na kailangan kong tiisin hanggang sa katapusan. Tulad ng pagtitiis ng aking mga magulang noon. May sandali sa bawat buhay ng inaapi na talagang mapapaisip siya ng tama na. Sobra na. Hindi ko alam kung paano ito ilalarawan ng tama. Pero yung pakiramdam ko noon ay parang may kumakalas na kandado sa dibdib ko. Para sa akin, nagbago ang lahat nang tumuntong na ako ng 37 taong gulang. Noong mga panahong yun, nawala ang diamante ni Donya sa kanyang kwarto. Hindi ko ninakaw yun. Alam ko yun. Alam niya yun. Alam ng lahat ng tao yon sa buong bahay. Pero mas madali sa kanya nasisihin ang katulong kaysa sa aminin sa asawa niya na baka nailagay lang niya sa maling lagayan kaya nawala. Kaya naman tinipon niya ang buong sambahayan sa looban. Ang kanyang mga anak, ang mga kasamahan kong utusan, kahit ang mga kapitbahay na dumaan lang para tumingin. Nandoon, nakikita kami sa labas. At doon nga, sinimulan niya akong sigawan. Sinampal, hinampas ng tsinelas sa mukha hanggang sa dumugo ang labi ko. Habang sinisigaw sa harap ng lahat na, Magnanakaw kang babae ka! Pagkatapos ay sinabi niya na iyon din daw ang dahilan kung bakit hindi pa rin buo ang bayad ko sa utang. Na madaragdagan pa raw ang taon ng aking pananatili bilang parusa sa pagnanakaw ko sa kanyang diamante. Nanood ang mga kapitbahay noon at talagang pinagchichismisan nila ako. Walang nakialam, walang umawat at walang tumulong. Kahit yung kapitan mismo na may utang na loob kay Donya dahil ito ang bumili ng kanyang pagkanominado noong eleksyon, ay tumangutango lamang at sinabing, Kaya nga may batas para may parusa sa mga kagaya nito. Dapat lang na maging katulong ka habang buhay. Wala kang utang na loob. Ikaw na ang pinakain at inilagaan. Ikaw pa ang may ganang magnakaw. Pasalamat ka, yan lang ang mapapala mo. Kung yung ibang tao yan, baka naputulan ka na ng kamay at nakulong pa. Magpasalamat ka kay Donya. Uwi ka nito. Galit na galit ako noon. Pero wala akong magagawa. Kapag sumagot ako, baka lalo lang lumala ang lahat. Kinimkim ko ang sama ng loob ko. Alam kong wala akong ninakaw. Pero sa akin nila binunto ng lahat. Ilang linggo lang matapos ng iskandalong ginawa ni Donya, natagpuan ng kanyang singsing na diamante. Nahulog lang pala ito sa gilid ng aparador. Hindi na ito ipinaalam sa akin ni Donya
Nalaman ko na lang ito nang marinig kong minsan nag-uusap ang mga kasama kong katulong. Ni hindi man lang sila humingi ng tawad sa akin noon. Habang namumuo ang galit ko noon sa pamilya Bautista, hindi ko alam na ang ina ko pala na nakarinig ng balita mula sa isang kamag-anak ay nagkasakit sa sobrang hiya. 3 araw lang siyang walang malay. Hanggang sa isang gabi, tumigil na lang ang paghinga niya habang natutulog. Sinabi ng manghuhula sa amin na tumigil daw ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kung hindi dahil sa kahihiyang dinala ng anak niya na akala niya'y ligtas na sa kalungkutan. Noong gabing yun, naupo ako sa tabi ng kabaong ng nanay ko. At para akong isang lawa na tuluyan ng natuyuan ng tubig. Wala na akong mailabas na luha. Wala nang naiwan kundi ang putik sa ilalim. At sa putik na yun, tumubo ang unang binhi ng bagay na hindi ko akalaing kaya ko palang gawin. Hindi ako lumaki sa paniniwala sa barang. Alam kong may mga kwento ang mga matatanda tungkol dito pero hindi ko naman kailanman inisip yun bilang isang bagay na maaari kong gamitin. Ang totoo, hindi ko rin alam kung saan magsisimula. Ang nagturo sa akin ay isang kapitbahay naming si Manang Turing na noon ay tumulong sa amin sa libing ng nanay ko. Isang gabi kasi, habang naghuhugas kami ng pinggan, sinabi niya sa akin ng mahina, nang halos pabulong lang. Neng, may kilala akong makakatulong sa'yo para makaganti. Si Apo Rosing. Doon siya nakatira sa ibayo ng bundok. Hindi ko sinasabing pumunta ka ha. Pero kung ako sa'yo, gagawa ako ng paraan para makaganti man lang. Hindi ko kayang tiisin pa ang mga kwento mo tungkol sa demonyo mong amo. Sabi sa akin ni Manang Turing. Napaisip ako. Kaya naman, pagkalipas ng 1 linggo matapos ilibing ang nanay ko, sumakay ako ng tricycle. Tapos naglakad ng halos 3 oras papunta sa isang liblib na sitio kung saan walang halos kuryente. Walang daang semento. Tanging putik lang at damo. Doon ako natagpuan ni Apo Rosing. Nakaupo sa harap ng kanyang bahay kubo. Parang alam na alam niya na darating ako. Hindi siya kamukha ng inaakala kong bruha. Walang malaking kaldero, walang itim na pusa. Payat siya. May kulubot na balat na parang lumang papel. Pero ang mga mata niya'y ubod ng linaw. Halos batang-bata pa para sa gulang niyang itsura. Tiningnan niya ako ng matagal bago nagsalita. Alam ko na kung bakit ka narito. Pero kailangan mong marinig muna ito bago kita tulungan. Ang barang ay hindi libre, iha. Hindi lang salapi ang kailangan ko. May kapalit rin itong dugo, hininga o taon ng sariling buhay. At kung hindi tama ang pagsasagawa nito, bumabalik ito sa taong nag-utos. Wika niya. Sinabi ko sa kanya na wala na akong pakialam. Ganoon din naman eh. Wala nang matitira sa akin kung wala ang katarungan na gusto kong makamit laban sa demonyo kong amo. Paunahan na lang kaming dalawa sa pagpunta sa impyerno, sabi ko sa kanya. Tumango lang ang matanda. Parang inaasahan na niyang iyon ang sasabihin ko. Kailangan ko ng isang bagay mula sa katawan niya. Buhok, kuko, laway, kahit anong parte ng katawan niya
na minsang naging parte ng kanyang laman at pagkatao. Pwede yon. Kaya siya ngayon, umuwi ka muna. Pagkatapos niyang sabihin yun, napaisip ako. Napangiti dahil naalala ko na sa loob ng halos 23 taon, ako ang nagsusuklay sa buhok ni Doña Sotera. Palagi yon tuwing gabi bago siya matulog. Isang seremonyang ipinapasa niya sa akin dahil ayaw niyang mahawakan ng ibang kamay ang kanyang ulo. Sa bawat suklay ko, may nahuhulog na hibla ng buhok niya. At dahil sa kung anong dahilan, marahil noon pa lang ay alam ko nang darating ako sa puntong ito na hihingi ako ng tulong sa isang mambabarang. Hindi ko itinatapon ang mga nahuhulog na hibla. Itinatago ko ito sa isang maliit na lata sa ilalim ng aking higaan. Naghihintay sa tamang panahon na baka sakali ay magamit ko ito. Bumalik na ulit ako sa bahay ng pamilya Bautista. Kinuha ang lata at bumalik sa bundok na yun pagkalipas ng 3 araw. Ang nangyari noong gabing yon ang hindi ko na kailanman malilimutan. Hinintay ni Apo Rosing na lumubog ng husto ang buwan. Naglagay siya ng bilog na guhit sa lupa gamit ang abo ng sunog na dahon ng saging. At sa gitna nito ay inilapag ang isang maliit na palayok na may lamang lupa mula sa libingan. Hindi ko na tinanong kung kaninong libingan yun. Doon niya isinama ang mga hibla ng buhok ni Donya, kasabay ng ilang butil ng itim na bigas na kanina pa niya inaawitan sa ilalim ng kanyang hininga. Lokal na salita ang gamit niya, kaya malinaw sa aking pandinig ang mga sinasabi niyang salita. Ibinigay ko po sa iyo ang buong dasal ng orasyon, pero mas makakabuti po siguro huwag niyo nang banggitin po dito sa channel na ito kapag na-upload niyo na. Baka po kasi magkaroon ng imbitasyon sa mga nilalang na hindi dapat. Habang umaawit si Apo Rosing, may narinig akong kaluskos sa loob ng palayok. Noong una, akala ko hangin lang. Pero paulit-ulit na ito. At habang tumatagal ay palakas ito ng palakas. Hanggang sa napansin kong gumagalaw ang lupa sa loob ng palayok. Parang may mga daliri sa ilalim nito na kumakalikot papaakyat. At ilang sandali lang, doon lumitaw ang una sa mga uod. Puti, malaki, mabagal ang paggalaw. Pero may kakaibang bilis na ito noong papunta na sa hibla ng buhok ng Donya. Parang alam nila kung saan pupunta. Sinabihan ako ni Apo Rosing na huwag matakot, na kailangang ako mismo ang magbigay ng hininga sa mga bagay na yon. Kailangan ng mga ito ng galit, puot at ang kagustuhan kong makaganti. Sabi niya, dahil ang mga emosyong ito ang siyang gagabay sa barang papunta kay Doña Sotera. Kaya naman walang pagdadalawang isip na kinuha ko ang palayok gamit ang aking sariling mga kamay. At sa loob ng ilang minutong yun, hinayaan kong dumaloy at maalala ang lahat ng masamang nangyari sa akin dahil sa demonyo kong amo. Ang 23 taon ng pagsampal at pananakit niya sa akin. Ang mukha ng nanay kong nangangatal habang sinasabi ang kanyang huling salita. At ang tinig ni Donya na sumisigaw ng magnanakaw sa harap ng buong barangay habang ako'y binubugbog niya. Yung mga alaala at memoryang yon ang inialay ko. Hindi ko kailangang matutunan ang mga salita ng orasyon. Bigla na lamang dumaloy sila mula sa aking bibig na parang alam ko na ito ng matagal.
Naramdaman kong uminit ang palayok sa aking mga palad. Hindi tulad ng init ng apoy, kung hindi tulad ng init ng balat ng taong mayroong lagnat. Habang tumatagal, pabigat ito ng pabigat. Hanggang sa parang may bumubulusok na dugo sa loob nito na tumatama sa mga dingding ng palayok. Tik, tik, tik. Alam niyo yung tunog ng paano bumagsak yung ulan sa yero? Ganoon yung tunog na narinig ko. Umuusok at naglalabas ang bunganga ng palayok ng isang amoy na hindi ko malilimutan kahit kailan. Hindi ito amoy lupa, hindi amoy insekto, kung hindi amoy ng kung anong bagay na matagal ng bulok sa ilalim ng damo. Sumasabay sa isang matamis, mapait na halimuyak na parang bulaklak na nalanta sa init. Hindi kumibo si Apo Rosing sa buong pangyayari. Nakaupo lamang siya sa gilid. Tila naghihintay lamang. Ang kanyang mga matay nakapikit. Ngunit mistulang gising na gising sa likod ng kanyang mga talukap. Nang matapos ang lahat, sinabi sa akin ni Apo Rosing na buksan ko ang palayok sa gabing iyon din. Pagkatapos, ihagis ko ang laman nito sa direksyon ng bahay namin patungo sa bahay ng mga Bautista. Ginawa ko kagad yun. Habang naglalakad ako pauwi, nararamdaman ko ang kakaibang bigat sa dibdib ko. Para bang may kung anong bagay ang nakadagan sa akin, sa buong katawan ko. Ganoon man ang nararamdaman, ay wala akong pagsisisi. Wala, kahit kaunti. Pagkabalik ko sa mansyon, isang sampal na naman ang nakuha ko mula kay Donya. Aba, sumusobra naman ata ang pag-alis mo. Piniyagan na nga kitang umuwi sa inyo dahil namatay ang pobre mong nanay. Aba, inilubos-lubos mo naman ata. Kakauwi mo lang nung isang araw ay umalis ka na naman ngayon. Hoy, wag mong abusuhin ng kabaitan ko kung ayaw mong madagdagan na naman ang taon ng paninilbihan mo. Walang kwentang babae. Manang-mana ka sa mga magulang mo. Gustong gusto ko siyang sampalin at sagutin noon. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kinuyom ko na lamang ang mga palad ko noon para mapigilan ang nararamdaman kong galit. Oh, bakit ang sama ng titig mo? May sasabihin ka? Tandaan mo to, Pipay ah. Simula ngayon, doon ka lang matutulog sa labas. Doon sa tambakan ng gamit sa may mga babuyan. Bawal kang lumabas doon hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag ba? Magtiis ka doon ah. Dagdag na wika sa akin ni Donya. Napangiti na lang ako. Wala siyang kaalam-alam na hindi na darating ang araw na yun. Isang linggo matapos noon, may narinig akong balita mula sa isa pang katulong ng Bautista. Si Menang. Habang namamalengke kaming dalawa, nabanggit niya sa akin na nagrereklamo daw si Donya ng matinding kate sa likod. Doon mismo sa lugar kung saan dating nakalaylay ang buhok niyang ipinasusuklay sa akin. Akala nila kagat lang ng lamok ito. Pero nagkamali sila. Nagsisimula na ang ginagawa ko. Hindi nila malalaman na barang yon hanggang sa maging huli na ang lahat. Una at ikalawang linggo, hindi niya pinapansin ang sugat niya sa likod. Sinadya talaga ni Apo Rosing na ganoon ang gawin para hindi sila makahalata. Walang kaalam-alam ang Donya at ang kanyang pamilya na magiging simula na yon ng paghihirap niya. Ikatlong linggo, lumaki ang kate at nagkakaroon na ito ng sugat na parang sugat ng paso. Mamula-mula ito at namamasa-masa pa. Dahil dito ay nagsimula na siyang magsuot ng mahahabang manggas
kahit sa init ng tag-araw. Kasi nahihiya siyang makita ng mga tao na may mga pulang batik na sa kanyang braso at likod. Nagpatawag na siya ng doktor mula sa bayan. Pero sinabi ng doktor na allergy lamang ito. Kaya binigyan lamang siya ng gamot na hindi naman gumagana. Pagsapit ng ika-4 na linggo, ito na ang sinabi sa aking pinakadetalyado ni Menang. Kumakatok siya sa akin noon isang gabi. Halos nanginginig ang kanyang buong katawan at sinabi sa aking nakita niya raw si Donya na kinakayod ang kanyang binti gamit ang sariling mga kuko hanggang sa lumabas ang dugo dahil parang may gumagalaw daw sa ilalim ng kanyang balat na hindi niya kayang abutin. Parang may gumagalaw, Pipay. Parang may bagay na gumagapang sa loob ng balat ni Donya. Hindi sa labas. Sabi ni Menang sa akin. Hindi ako nagsalita. Pinapakinggan ko lang ang sinasabi sa akin ni Menang. Naiintindihan ko kung ano ang nangyayari. At alam kong wala nang makakapigil dito. Sa labas ng aking itsura, mukha akong nag-aalala. Pero sa loob ng puso ko, tuwang-tuwa ako. Sa paglipas pa ng 1 linggo, ika-5 linggo na ito simula nang magkasakit ang Donya. Isang umaga, sumigaw si Donya Sotera. Sumigaw siya ng napakalakas na talagang halos marinig ng mga tao sa buong plaza. Sabi ng mga nakarinig, parang tinutusok siya ng libu-libong karayom sa parehong oras. Nang buksan ng bunsong anak niya ang kwarto, nakita niya ang kanyang ina. Nakaupo sa gitna ng kama. Hinuhugot ang mga bukol mula sa kanyang sariling balat at sa bawat pagbukas ng balat na yon, mayroong lumalabas. Hindi dugo, hindi nana, kung hindi maliliit na uod. Puti at mabagal gumalaw. Dumadaos-dos ang mga ito pababa ng kanyang mga daliri papunta sa kumot. Tinawagan nila agad ng doktor. Pero pagkarating ng doktor doon mismo sa mansyon, sinabi naman ito na imposible ang nakita nila. Na baka nasyak lang sila sa dami ng dugong nakita. At malamang na may IASIS lamang ito. Ito ang uri ng parasitic infection na kung saan nangingitlog ang mga langaw sa sugat. Pero alam nila Menang, alam ng buong sambahayan na totoo ang kanilang nakita. Totoo ang paglabas ng uod sa bumubukol ng mga sugat ng Donya. Ika-6 na linggo. Tumigil na sa pagkain si Donya Sotera. Hindi na niya kaya. Sinasabi niyang may tila raw gumagapang na bagay ang nararamdaman niya sa loob ng kanyang lalamunan tuwing lumulunok siya ng pagkain. Kahit wala namang nakikita ang doktor, pilit niyang sinasabi na marami talagang gumagalaw. Parang may buhay na mga nilalang sa loob ng kanyang lalamunan. Nagsimula na rin siyang manginig ng sobra tuwing gabi. Sumisigaw sa gitna ng pagtulog at ayon sa aking mga naririnig, ito ang eksaktong sinasabi niya. May gumagalaw sa balat ko. May kumakain sa laman ko. Paniwala kayo. Nabubulok na ang katawan ko. Habang tumatagal, ay nawala o nalagas na ang kanyang mga buhok. Hindi ito yung dahan-dahan tulad ng karaniwang pagkalagas. Kung hindi biglaan, kumpul-kumpol, at sa bawat kumpol ng buhok na nahuhulog, may mga bagay na gumagalaw sa ilalim ng balat ng kanyang ulo. Bilog na bukol na dumarami araw-araw na kapag pinutol ng anak niya ang buhok sa palibot, nakikita ang mga bukol na yon na tila humihinga.
Tumataas at bumababa ito ng mabagal. Tulad ng paghinga ng isang bagay na nabubuhay sa loob ng ulo ng Donya. Nagsimula rin siyang makakita ng mga bagay na wala naman. Katulad ng mga anino sa kisame na gumagalaw na parang may bituka. Mga daliring lumalabas sa dingding na sumisenya sa kanya papalapit. At kung ano-ano pang bagay na siya lamang ang nakakakita. Isang gabi, sumigaw siya na may nakita raw siyang uod na kasing laki ng kamay ng tao. Nakatingin lang sa kanya mula sa ilalim ng kama. Ngunit walang nakitang ganoon ang sinumang tumakbo papasok. Nagsimula rin siyang mag-iwan ng kakaibang tunog sa kanyang lalamunan tuwing magsasalita. Para bang sa tuwing magsasalita siya, ay para bang hirap na hirap siyang huminga at may naiiwang echo sa loob ng boses niya. At dahil sa mabilis na paggala ng kalagayan ng Donya, idagdag mo pa na hindi epektibo ang gamot na iniinom niya, ay wala nang nagawa ang pamilya kung hindi ang tumawag ng albularyo mula sa kabilang bayan. Kaso ang problema, hindi nagawa ng albularyo na magtagal sa loob ng bahay. Sabi ng isang katulong, umalis agad ang albularyo pagkalipas ng 20 minuto. Maputla, natatakot, at wala siyang tinanggap na bayad kahit anong pilit ng pamilya sa kanya na tulungan at pagalingin ang Donya. Ang sabi lamang niya bago siya umalis, "Hindi ko yan kaya. Kung tutulungan ko kayo, tiyak ako ang unang mamamatay bago ang Donya." Pagsapit ng ika-7 linggo. Ito na ang huling linggo. Nagsimula nang bumaho ang buong kwarto ni Donya Sotera. Kahit anong hugas at linis ang gawin nila, kahit anong pabango ang isaboy nila, ay naiiwan pa rin ang lansa at baho ng sugat nito na parang kumapit na talaga sa bawat sulok at dingding ng kwarto. Sinabi ng anak niya na sinabi rin sa akin ni Menang matapos ang lahat, na parang amoy ng mga bulok na karne ang buong palibot ng kwarto. At sa gabi, sa ika-7 araw ng ika-7 linggo, may narinig silang malakas na hiyaw mula sa kwarto. Hindi ito tinig ng tao, kung hindi parang tinig ng isang bagay na nabubulunan sa sarili nitong dila. Pagkabukas nila ng pinto, natagpuan si Donya Sotera. Nakahiga sa kama. Ang bibig niya'y bukas na bukas. At doon, nakita nilang gumagapang palabas. Sunod-sunod ang hindi lamang uod, kung hindi maliliit na ipis, mga surot, at mga bagay na hindi mapangalanan ng mga saksi sa laki ng takot nila. Namatay siya noong gabing yun. Ang mukha niya'y nakaharap sa kisame at ang mga mata ay bukas na tila hanggang sa kanyang huling mga sandali. Tinitingnan pa rin niya kung saan lulundag ang susunod na bagay na lalabas mula sa kanyang sariling katawan. Labis na kaginhawaan ang naramdaman ko noong araw na yon. Nang sabihin sa akin ni Menang na pumanaw na ang Donya. Sabihin niyo na pong masama akong tao, pero wala na akong pakialam. Dahil kung kayo mismo ang nasa kalagayan ko noon, baka nagawa niyo rin ito. Ilang buwan pagkatapos noon, bumalik ako sa bundok para hanapin muli si Apo Rosing. Hindi ko alam kung bakit. Marahil upang magpasalamat o marahil upang sabihin sa kanya kung gaano kabigat ang bagay na nasa dibdib ko. Simula nang gawin ko ang orasyon. Isang bagay na hindi umaalis kahit gaano ko pa katagal hintayin. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba?
Hindi libre ang barang. May kapalit yan. Pasalamat ka nga at yan lang ang nararamdaman mo, iha. Sabi niya sa akin. Doon ko lang naunawaan ang tunay na kahulugan noon. Walang bumalik na uod sa aking sariling katawan. Hindi ganoon kalala ang parusa sa akin. Bagkus, ang bumalik na parusa ay mas tahimik at mas mabagal. Mula noong gabing yun, hindi na ako muling nakaramdam ng tunay na kapayapaan at kapanatagan. Sa tuwing sasapit ang bilog na buwan, may naririnig akong kaluskos sa loob ng aking sariling tenga. Isang tunog na parang gumagapang na bagay na naghahanap ng kanyang lulusutan. Wala akong makita kapag sinuri ko sa salamin nito at alam kong wala ding makikita ang doktor kung sakaling magpakonsulta ako. Pero naroon ito. Alam ko. Tuwing gabi ng bilog na buwan, sa loob ng 28 taon mula noon hanggang ngayon, patuloy kong naririnig ang kaluskos sa loob ng aking tenga bilang kabayaran sa aking ginawa. Sinabi sa akin ni Apo Rosing na maaari niya itong pigilan. Pero may bago na namang kapalit. Tumanggi na ako. Sabi ko sa kanya, sapat na sa akin ang kaunting gabing may kaluskos sa aking tenga. Kung ito ang presyo ng katarungang hindi ibinigay sa akin ng batas, ng barangay, ng simbahan o ng sino mang taong dapat sana'y kumampi sa akin noong ako'y binubugbog sa harap ng buong bayan. Ayos lang, tatanggapin ko. Matanda na po ako ngayon. Wala nang natitira sa pamilya Bautista sa aming bayan. Nagsilipat na silang lahat. Nabuhay ako mula noon sa isang maliit na bahay kubo sa gilid ng ilog. Malayo sa plaza. Malayo sa mga taong dating tumingin sa akin ng may awa habang ako'y binubugbog. May mga bata pa sa aming lugar na takot pang dumaan sa harap ng bakuran ko. Hindi dahil sa masama ako sa kanila, kung hindi dahil alam nilang may kwento tungkol sa akin na ibinubulong ng kanilang mga magulang tuwing gabi. Hindi ko sila masisisi kasi may katotohanan naman ang lahat ng bulong na yon, higit pa sa mga bagay na alam nila. Sanay na rin ako sa katahimikan. Walang asawa, walang anak. Hindi ko na kasi kayang magtiwala ng husto sa sino man matapos ang lahat na nangyari sa akin. Takot akong baka isa pa sa kanila ang mauwi sa parehong kapalarang nagtaksil din sa akin. Mas mabuti na sigurong mag-isa. Kasama lamang ang tunog na alam kong darating lamang tuwing bilog ang buwan. Kung tatanungin mo ako kung nagsisisi ako, hindi. Hindi ako nagsisisi. Pero hindi rin ito nangangahulugang inirerekomenda ko sa inyo na gawin nyo ito. Ang barang ay hindi kagamitan ng hustisya. Ito ay kagamitan ng mga taong iniwanan ng hustisya at wala ng iba pang matatakbuhan. Kung mayroon lang sanang tumayo para sa akin noon, ang kapitan, ang simbahan o kahit isang kapitbahay lamang, marahil hindi ko na kailangan matutunan pa ang mga salitang binulong sa akin ni Apo Rosing sa ilalim ng buwan. Ngayong gabi, buo na naman ang buwan sa labas ng bintana ko. Naririnig ko na naman ang unang kaluskos sa loob ng aking tenga. Mahina pa, parang bagong silang. Hahayaan ko na lamang itong dumaan. Tulad ng ginagawa ko sa bawat buwan sa loob ng 28 taon. Kasi sa huli, may isang bagay akong natutunan sa lahat ng ito. Isang bagay na hindi mo mababasa sa anumang aklat. Ang tunay na presyo ng ganti ay hindi ang bayad na hinihingi sa iyo ng barang. Ang tunay na presyo ay ang katotohanan ng kahit anong gawin mo,
hindi na kailanman babalik ang kasiyahan mong minsang sinira ng mga taong nagmalupit sa'yo. Iyon ang tunay na parusa para sa akin. At iyon ang daladala ko hanggang ngayon. Kasabay ng kaluskos sa aking tenga.